Minasan, konnichiwa. Kamusta kayo guys? Ang tagal ko rin palang hindi nakapag-upload ng video, no? Ang tagal ko rin kayong hindi nabigyan ng information. So guys, ang topic natin for today ay ang orange na sobre. So ano nga ba itong orange na sobre na to na galing sa City Hall? Ito lang naman guys yung pinakahihintay mong ayuda. Tama ka ng dinig. Ayuda ang laman yan. So, dun sa papel, ayan, may laman niya na ganitong klaseng papel. So, hindi ko na siya ipapakita directly, no? Pero dito sa taas, ay may nakasulat na presyo. Ayan. Yan siya, guys. So, itong sobre na ito, dalawa yung natanggap namin na orange na sobre. So, itong unang sobre ay para sa anak ko. Sa aking bunso. Yan. Siya ay mayroong makukuha na. Ayan siya guys. 40,000 yen o 4 na lapad. Tapos, sa ibaba niyan, ay may nakalagay na ganito. Ayan. So, kailangang fill upan ito. Tapos, ilagay dito sa another orange na sobre and then ihulog sa post office. Para saan nga ba itong dapat na fill upan? So, nakalagay dyan yung sa birthday mo, yung pangalan mo, and then yung address and telephone number. So, hihingan ka rin nila ng bank account kung saan mo gustong matanggap yung ayuda na nakalagay dito. So guys, para doon sa halimbawa wala kang time na makapaghulog sa post office nito para maibalik sa kanila, merong nakalagay dun sa ibaba. Ayan. Kung makikita nyo, takpan ko na lang yung pinaka-code, yung pinaka-number ha. Ayan, kung makikita ninyo, ayan, may barcode siya sa ibaba. Yung barcode na yan, i-scan nyo gamit ang inyong cellphone. And then, lalabas na dyan yung website kung saan nyo pwedeng fill upan through online yung mga nandito. Like, same na same pa rin siya kasi actually, tinry ko na siya. So, sa online ko siya pinil upan para, alam mo yun, iwas abala na rin kasi araw-araw may trabaho. So, para mas mabilis ang proseso at saka mas mabilis din nilang matanggap. Diba? Kasi automatic, kapag online mo siya pinil upan, papasok agad yun sa kanilang system ba? Papasok agad yun sa kanilang system. So, malalaman agad nila na na-fill upan mo na siya, no? O na naipadala mo na sa kanila yung mga information na kailangan nila. So, by the way guys, ang pag-apply nito, once na na-receive nyo itong papel, kailangan nyong maipasa sa kanila yung mga information na kailangan hanggang October 31, 2025. So, hindi kayo pwedeng lumagpas doon or else, mababaliwala na to. So, nakasaad dito na ito ay para lamang sa gustong makatanggap ng ayuda na nakalagay dito. Para naman dun sa, alam mo na, siguro, hindi nyo naman kailangan baka hindi nyo kailangan ng ayuda. Like, may nakalagay naman dito, kung hindi mo gustong matanggap yung perang nakasaad dito, wag mo na siyang fill upan. Huwag ka na magpadala o huwag ka na mag-return sa kanila ng orange envelope. So, hindi na yun kailangan. Kung ayaw mo lamang makatanggap ng ayuda. So, yun guys. So, dalawa yung sobre na natanggap namin. Yung isa, ayan. Sa akin naman yun. So, hindi ko alam kung bakit mas malaki yung sa anak ko kasi yung sa akin isang lapad lang. Pero, kanina, nung pumasok ako sa work, may mga nakausap ako na kasama ko sa trabaho. Ayun, narinig ko nga pinag-uusapan nila na meron daw dumating nga na ganitong sobre sa kanila din. So, it means nakatanggap din sila. So, merong hindi nakatanggap, merong nag-iintay pa, o sana nga may dumating pa, no? Kasi dalawang sobre lang ang dumating sa amin. Yun yung para sa bunso ko at yun yung para sa akin. So, yung para sa asawa ko at saka dun sa panganay ko, wala pa. So, sabi nila, baka daw may dumating pa, baka may kasunod pa. So, maghintay pa kami kung meron pa.
Although yung iba naman, nakatanggap na ng buong family nila is meron na. Like yung isang friend ko yun, natanggap niya yung sa ilang mga anak niya, kasama siya, at saka yung asawa niya. So I'm not sure kung ito ba ay para sa low income lang, kasi siguro hindi rin, no? Dahil hindi ko naman masasabi na low income ako, pero nakapasok ako, no? Tapos, ano pa ba? So, wala siyang English version, guys. Wala siyang English version. Naka-kanji siya, hiragana and katakana. So, para mas maintindihan niyo siya, pwede naman kayong gumamit ng Google Translate para mas maunawaan niyo siya sa English, no? Sa English version. So, yun pa lang, guys. Kasi, ayun pala, ang sabi kasi nila, by September or October papapasok yung pinaka-ayuda dun sa bank account. So, mag-wait na lang tayo, guys. Bali, may dadating daw na hagaki dito na confirmation na katunayan na yung pera ay naipasok na dun sa bank account na nanirehistro mo. So, ayun. Hindi ko lang alam kung kailan pa yan. Pero natutuwa ako kasi ganyan nga. May dumating na ganito. Hindi ko in-expect na ngayon talaga siyang panahon na to dadating. So, ayun, guys. Pagkali, guys, na-miss ko mag-vlog, guys. Kiss ko, ang tagal kong nawala. Hindi ko... nahumaling ako dun sa kabilang social media. So, ayun. Huminto na ako dun kasi medyo mahirap pala. Actually, mahirap siya. Wala namang mahirap pagka ginusto mo. Kaya nga lang talaga, binigay ko na yung best ko. Pero, ang daming restriction. Sobrang dami. So, ayun, guys. Bumalik ako dito para ipagpatuloy ang aking sinimulan, no? Nag-start ako dito is pandemic pa. Pandemic ako nag-start dito. So, 2018, kung hindi ako nagkakamali, nag-start ako mag-upload ng video 2018 hanggang sa, ayun, pag magkasabay ang trabaho, pag busy ka sa trabaho, tapos pag uwi mo sa bahay, pagod ka na, medyo nakakawalang, alam mo yun, nakakawalang gana gumawa ng mga video na ganito. Tapos, syempre, mag-iisip ka pa na i-content mo. Pero this time, kasi that time, hindi pa ako regular sa trabaho nun. Pero this time, na regular na ako sa trabaho, so, sa aking palagay, mas madadalian ako dahil mas mahahandle ko ng maayos yung oras. Hindi ako naghahabol na kumita ng pera, ganyan. Kasi nga, regular na ako. Hindi na yung time na parang, bukas ba may pasok ako, next week ba may pasok ako, meron bang Saturday, may Sunday, yung mga ganun. Kasi nga, regular na. So, naka-fix na yung aking, kung kailan ko gustong pumasok, ako na ang magde-decide noon. Kung kailan ko gusto mag-yasumi, ako na rin ang magde-decide noon. So, ayun lang, guys, nakakatuwa. So, sana lahat mabigyan nito. Yung iba kasi nagre-request, nakita ko lang sa mga social media at saka sa TV ba, sa mga news, na yung iba inire-request, yung ibang mga Hapon, ibang mga residente ng Japan, nire-request nila na sana huwag na magbigay ng ganito. Sa halip, doon na lang sa tax. Bawasan na lang yung tax na binabayaran namin, like sa food. Kasi lahat halos dito nagtaas dahil sa inflation. Yung sa food, pag nag-grocery ka, dati magkano lang yung, ilang percent lang yung tax, ngayon magkano na. So, ayun, lahat no, nagmahal. Siguro hindi lang naman din dito sa bansang Hapon yun, kundi sa lahat ng lupalop, kahit sa Pilipinas, sa ibang lugar, di ba? Mga nagtataasan talaga yung mga tax. So, I think this is it. Ito na ang sa palagay ko is tuloy-tuloy na pagbabalik. So, ayun guys. So, ayun nga guys. Feeling ko naman tuloy-tuloy na to, no? Sa mga followers ko, sa mga naka-follow sa aking channel, please continue to support me
samahan nyo ako hanggang dulo. And marami kayong dapat abangan sa mga dadating na araw, dadating na linggo, dadating na buwan. So, stay put lang kayo guys. Diyan lang kayo at huwag kayong aalis. May pupuntahan tayo. Summer na summer, no? Parang ang sarap maligo. Yung alam mo yung falls na may malamig na tubig, yung rumaragas ang tubig, na nanggaling yung tubig sa bundok, na ang palibot ay puno, kagubatan. Alam mo ganong feeling? Kapag ganito katindi ang init, huwag mo sabihin hindi mo nararamdaman yun. So, parang may naiisip akong gawin. Parang meron akong gustong puntahan. Sasama ba kayo? Tara, let's go na!